not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne. You were God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. And you are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne, and you were God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, and you are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. Right now, in the good times and bad, you are on your throne. And you are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen.
Habang tayo po ay nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto. Makibukas po tayo sa book po ni Daniel. Bago po mag-Hosea, Daniel po. Daniel chapter 3. Daniel chapter 3, verse 16 to 18. At atin po itong basahin po ng sabay-sabay. Daniel 3, verse 16 to 18. Nakita na po? Amen. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and he will rescue us from your hand, O king. But even if he does not, we want you to know, O king, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. No, tayo po ipasandaling manalangin. Kami nagpupuri, patuloy na pinapasalamatan, o dakilang Diyos ang banal na pangalan sa lugar. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng ipong banal na salita. At tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ng salitang ito. Magkaroon nga ito ng application sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at patuloy na maintindihan na yung mensahe sa oras na ito. Sa iyo namin patuloy na pinagkakatiwala ang araw na ito, ang salita mo, Panginoon, at maging mga kapatid ko, Panginoon, na wala pa sa mga oras na ito ay patuloy mong katagpuin kailang mga puso na makadalo at makasama namin sa fellowship na ito, Panginoon. Muli sa iyo namin tinataas, patuloy pinagkakatiwala ang gawain na ito sa lugar na ito at ang salita mo, Panginoon, na aming pagdinilayan sa oras na ito. Ito ang aking panalangin, in Jesus' name, Amen. Amen. Makaupo na po ang bawat isa. Dito po tayo sa aklat po ni Daniel. At si Daniel po ay kilalang kilala po natin at ang kanyang mga kaibigan. No, sa binasa po nating teksto, wala po dyan si Daniel, bagamat ang mga binanggit po dyan ay yung kanyang mga kaibigan. No, dito po sa maikling background po, dito po Book of Daniel, hindi po natin ko-cover ang buong Book of Daniel. Dito po tayo sa Daniel chapter 3, kung saan bibigyan po natin ng diin ito pong mga bagay na sinabi po ng mga kaibigan po ni Daniel, na sila po'y hindi lumuhod doon sa ipinagawa ni Nebuchadnezzar na gintong rebulto at kung saan ang mga hindi susunod sa ipinag-uutos ng hari sa hindi pagluhod o pagsamba sa rebultong pinagawa niya ay papatayin sa pamamagitan ng pagsunog. Ihahagis doon po sa pugon na may naglalagablab ng apoy. No? Para po yung sa panahon natin, alam po yung pugon sa atin, yung sa pandisalan, no, yung oven. Pero malaking oven po ito, hindi po ito basta lang basta oven na paggawaan ng tinapay, kundi malaking pugon po ito na naglalagablab na apoy kung saan doon po ang iahagis o itatapon yung mga taong hindi daw sasamba sa kanya. Sabi ni Nebuchadnezzar, hindi luluhod sa kanya. No, so dito po sa verse 1 ng chapter 3, dumating po yung panahon na nagpagawa po si King Nebuchadnezzar ng isang napakatayog po, no, napakalaking isang imahe, isang gintong rebulto. Na ito po ay na may taas po na 90 feet, no? 90 pulgada ba sa Tagalog yun, no? 90 feet na, 90 feet. At 9 feet po yung lapad. 45 feet lang pala itong church natin. 45. Sabihin, doblehin po natin itong church mula dito from end to end at isang ganun pa po papunta doon. Yun po yung 90 feet. Ganun po kalaki yung by 90 feet by 9 feet. Yung yung lapad niya po 9 feet. Yung haba niya ay 90 feet. Ganun po kalaki po yung gintong rebulto na ipinatayo po ni King Nebuchadnezzar. Medyo nakaka-tongue twist po ito. At meron po siya malaking plano po dito po sa
Rebulto po nga ito. Ito po'y bantay kung saan ito'y magpapakita sa kanya bilang hari at iniutos niya na kapag narinig ninyo na tumunog na ang mga instrumento, ito na yung hudyat na kayo ay luluhod, kayo ay sasamba. Yuyukuran ninyo itong gintong estatwa na aking ipinatayo. At kung hindi kayo susunod sa ipinag-uutos ko, lahat, walang exempted. Kung hindi kayo susunod, kayo ay itatapon. Ang mahuhuling hindi susunod sa ipinag-uutos na ito ay itatapon doon sa nagladagablab na apoy. At ito ay mga common story, no, sa mga bata po. Alam na alam din ng mga bata po, hindi lang po si Samson. Ngayon po yung ating pong devotion po natin ngayon kay Samson, no, puro mga great figures pala tayo sa Bible. At ito naman po kina Daniel, kina Meshach, Shadrach at Abednego, sila din po yung mga kinakitaan ng mga kakaibang mga pananampalataya. Kung saan itinayo nila yung kailang mga pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. This is about the faith that flames. Ito yung pananampalataya, mga naglalagablab. Mga pananampalataya naglalagablab. Ating pong tatalakayin ito po sa tatlong magkakaibigan na sina Hananiah, si Mishael, and si Azariah. Si Hananiah po, siya po yung pinangalan ng Shadrach. At si Mishael po, pinangalan ng bilang Meshach. At si Abednego naman sa katauhan ni Azariah. Itong sina Shadrach, Meshach, and Abednego, ito po yung kailang mga Babylonian name. Kung meron po silang Jewish name, bilang Hananiah, Mishael, and Azariah, at sila nga po ay nasakop na nakubkob ng Babylonia sa pamumuno po ni Haring Nebuchadnezzar. Kaya sila po ay nasa pamumuno po ng Haring Nebuchadnezzar. At sila nga po ay ginawang tagapanguna. Binigyan po sila ng posisyon na makapagtrabaho sa templo, sa kaharian po ni Haring Nebuchadnezzar. Itong sina Shadrach, Meshach at Abednego ay kasama po ni Daniel na tinrain po sila kung paano yung pamumuhay, o paano ba sila gagawa at kikilos sa nasa sakupang ibibigay po sa kanila. At sa pagkakataong ito, dumating na po yung oras kung saan ay na-violate na po yung kanilang mga doctrines, na-violate na po yung kanilang mga conscience sa pamamagitan ng ibinigay pong utos ni Haring Nebuchadnezzar. Alam po ng mga Hudyong ito, itong tatlong Hudyo na ito na hindi sila dapat yumuko o lumuhod o sumamba sa ibang mga Diyos maliban kay Yahweh. Maliban sa Diyos na ibinigay po sa kanila, maliban sa Diyos na inilatag po ni Moses po sa kanila. At maliban po sa Diyos na nagpakita po sa kanila sa kataon po ni Yahweh. Maliwanag po sa kanila yung sa Exodus chapter 20 na sinasabi, you shall not make for yourself a carved image. You shall not bow down to them or serve them. Kaya meron pong choice. Itong mga Hudyong ito na huwag sumamba doon sa Diyos-Diyosa na inilatag po sa kanila ng yung kanila pong pagtanggi, yung kanila pong pagsuway dito po sa utos ng hari, meron pong tinatawag na kabayaran. Tayo din po sa buhay din po natin. Marami po tayong mga bagay din na ginagawa sa buhay natin, sa mga desisyon na ginagawa po natin, na may mga kapalit na kabayaran po. Minsan maganda, minsan pangit, pero dito po sa pagkakataong ito, tignan po natin yung the faith that flames. Dito po sa Daniel chapter 3. Una po binabanggit po dyan, sabi po sa verse 12, but there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, O king. They neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Meron ng mga nagkukwento
May nagmamarites. Talaga itong marites po talaga ito. Kahit pala sa panahon pala ni Nebuchadnezzar, may marites na rin pala. Meron nagmamarites sa haring Nebuchadnezzar. Haring Nebuchadnezzar, merong 3 po doon sa nasasakupan ninyong kaharian. May 3 doon na hindi sumusunod sa inyong pinag-uutos. Meron 3, ano po, specific po yan. Sabi po rito, but there are some Jews. May ilang mga Hudyo. Ano po yun, specific po yun. May mga Hudyo, sila po yung tinutukoy po rito, yung 3 Hudyos na Shadrach, Meshach, and Abednego, sila yung mga hindi sumusunod sa ipinag-uutos mo. Hindi sila sumasamba. Hindi sila yumuyoko sa ipinagawa mong rebulto. Anong dapat natin gawin sa kanila, mahal na hari? No, meron agad na marites, meron agad na nagchismis sa ginagawa po nila. Una-una pinapakita po dito, ganun man ang nangyari, silang man ay kinastigo, kinausap ng hari, pero hindi po sila nagpatinag. Ipinakita nila kung ano yung totoo. Ipinakita nila kung ano yung kanilang pamumuhay. Ipinakita nila kung paano sila namumuhay na meron silang Diyos na pinaglilingkuran. Although sila naglilingkod sa templo, naglilingkod sa hari, pero meron silang tunay na Diyos na tunay na pinaglilingkuran. Una po, they were faithful to God. They were faithful to God. They were faithful to God. They made the right choice. Even knowing the danger. Alam nila na talagang napaka-delikado na kailang ginagawa o yung kailang ginawa na aminin doon sa hari na hindi namin gagawin yung pinagagawa ninyo dahil ay labag sa aming katuruan. Labag yan sa aming pananampalataya. Pinapanindigan po nila yung kanilang pananampalataya. And they remained loyal to God. Loyal po sila sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kahit sila ay nasa loob po ng kaharian ni Haring Nebuchadnezzar. Kahit sila ay mga trabahador po doon. Ibig sabihin, sila ay trabahador ni Haring Nebuchadnezzar. Sila ay nakubkob ni Haring Nebuchadnezzar. Meron siyang kalayaan na tumanggi at ipaglaban yung kailang mga pananampalataya. They remain loyal to God. Hindi po sila loyal doon sa ipinagawang rebulto po ni Haring Nebuchadnezzar. Loyal po sila sa ibang mga procedures sa kaharian. Loyal po sila sa ipinapagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Pero yung ipinapagawa ni Haring Nebuchadnezzar na pwede mag-compromise sa kailang pananampalataya, it's a big no. Sa 3 magkakaibigan na ito. Mahal na hari, hindi namin magagawa yung gusto niyong mangyari. Dahil yay labag sa aming pananampalataya. Yay sumasalungat sa aming pananampalataya. Yay sumasalungat sa salita ng aming Panginoong Diyos. Kaya hindi kami hindi kami luluhod dyan sa pinagawa ninyong rebulto. And they knew who God is. Alam nila kung sino ang dapat sambahin. Alam nila kung sino itong Diyos na dapat luhuran. Alam po yun ng 3 po. Kaya inilalatag po nito po nga 3 magkakaibigan, yung kailang pananampalataya versus doon po sa iginawa po ni King Nebuchadnezzar na rebulto o Diyosan. They knew who God is, the true and living God. Alam nila at kilala nila si Yahweh, ang tunay na Diyos. Ang buhay at ang tunay na Diyos, hindi kagaya ng sinasabi nito nga hari na ito, na dapat sambahin itong rebulto na ito. Rebulto na gawa sa ginto, gawa sa metal, kung saan merong bibig, pero hindi po nakakapagsalita. Merong ilong itong rebulto ito, pero hindi po yun humihinga. Meron siyang mata, pero hindi naman nakakakita. Meron tenga, pero hindi naman nakakadinig. May kamay pero hindi gumagalaw, may paa pero hindi nakakapaglakad. No, yun po yung rebulto na tinutukoy po ni
Haring Nebuchadnezzar na kailang sambahin nila, na sumasalungat sa pananampalataya nitong tatlong magkakaibigan. Dahil alam nila at kilala nila si Yahweh na kayang pinaglilingkuran. Itong Yahweh na ito, itong Diyos na ito, nagtawid sa kanila, nagligtas sa kanila sa kamay ng mga Egyptian, sa kamay ng mga ibang mga lahi. At alam nila at pinaglalaban po nila ito nga pananampalatayang meron po sila sa panahon po nila. They were faithful to God. Sila'y matapat, no? Matapat po sa kailang Diyos na pinaglilingkuran. Kasabuhay din po natin bilang mga Kristiyano. Tayo din po ba ay nagiging matapat sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Tayo ba ay naging matapat, no, sa ating Panginoong Diyos? Tayo ba ay gumagawa ng mga tamang bagay kahit na alam natin na ito'y magdudulot ng kapahamakan sa atin? Tayo ba ay gumagawa ng mga bagay na alam natin na tamang dapat nating gawin, pero hindi naman natin ginagawa? Tayo ba ay nanatiling loyal sa ating Panginoong Diyos? Hindi ko po kayo na-encourage na maging loyal po kayo sa akin. No? Hindi ko po kayo na-encourage na maging loyal kayo dito sa iglesyang ito. Ina-encourage ko po kayo na maging loyal sa nag-iisa at tunay na Diyos. Doon po tayo maging loyal. At kilala po ba natin talaga ang ating Panginoong Diyos? Kilala niyo po ba talaga ang Diyos na sinasamba ninyo? Yung sinasamba natin? Maging maliwanag po sa atin na tayo maging matapat sa ating Panginoong Diyos. Ano man yung mangyari, ano man yung kahinatnan ng buhay natin, tayo po'y matapat na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Kahit alam natin na hindi maganda ang kahinatnan. Sa tingin natin, hindi maganda. Pero higit na mas nakakaalam ng panginaharap ay ang ating Panginoong Diyos. Kahit ipagkatiwala po natin sa Kanya ang lahat ng mga bagay. No? They were faithful to God. At pangalawa po, dito po sa verse 16 to 18, ating pong teksto, sa verse 15, sabi po ni verse 13, furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. And Nebuchadnezzar said to them, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of God I have set up? Now, verse 15, when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into the blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? At dito po sumagot na po na Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi po nilang tatlo, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from your hand, O King. At may kasunod pa rin po, no? Hindi po doon po natapos. Verse 18, but even if He does not, kahit hindi man gawin ito ni Lord, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. They commit themselves into the hands of God. Ipinagkatiwala po nila o inilagak na nila ang kailang sarili sa kamay ng Diyos sa pagkakatupong ito. Ipinagkatiwala, inilagak po nitong tatlong magkakaibigan na ito ang kailang buhay, ang kailang sarili sa kamay ng Diyos. They commit themselves to the hands of God, into God's hand. Ano yung binabanggit po sa verse 16 to 18?
Bakit ganun na lamang po yung kanilang pagdepensa doon sa kanilang pananampalataya? Ba't ganun lang po yung kanilang pagpupursige na maihayag yung doktrina na meron sila, kung anong katuruan o aral na meron po sila. Ano po yung nagtutulak po sa kanila? They commit themselves into God's hand. Una-una po, pwede po natin basahin po yan. They have the right view of God. Meron silang tamang pananaw, meron silang tamang pagkilala po dito po sa Diyos na kailang sinasamba na si Yahweh. Meron po silang malawak na pangunawa, kaalaman patungkol sa tunay at nag-iisang Diyos. And the scriptures instruct us that a correct view of God is a high view of God. And a high view of God demands a low view of man. Dapat mas mataas yung ating pagkilala sa Diyos at mababa ang pagkilala sa tao. Hindi po yung mas mataas ang tao kaysa sa Diyos na gusto mangyari po ni King Nebuchadnezzar. Lalo na nasambahin itong rebulto na gawa ng tao. Kaya ngayon, anong ginanta natin kanina? Sino itong Diyos na sinasamba natin? Ito yung Diyos na hindi gawa ng tao. Hindi gawa ng kung anumang mga rebulto. Ito yung Diyos na makapangyarihan na nakaluklok doon sa langit. They have the right view of God. Meron silang malawak na kaalaman, malalim na kaalaman patungkol sa kanilang Diyos na si Yahweh. At sa panahon po natin ngayon, meron po silang kasulatan, no? Meron po silang mga binabasa, no? Meron din po silang sa panahon po natin, meron din po tayong Bible, no? Meron din po silang pinagkukunan na mga aral patungkol po sa ating Panginoong Diyos, no? Nandiyan na po yung kasulatan po ni Moses. Malawak po yung kailang kaalaman patungkol sa Diyos. Nagsasaliksik po sila, nag-aaral po sila. At hindi po sila kagaya ng ibang mga tao na pagkatapos marinig o mabasa yung salita ng ating Panginoong Diyos ay iniiwan na lamang. Isinasapamuhay po nila yung salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po alam nila, kundi isinasapamuhay nila. Kaya dumating na po yung testing po sa kanila, dito na po matetest yung kanyang pananampalataya kung ito po ay hindi masusunog. Kung ito ba'y tatagal sa apoy. Kung ito ba'y idadaan sa apoy, ito ba'y hindi masusunog. Isinasapamuhay po nila yung kanyang pananampalataya. Hindi lamang po nila na nabasa o napakinggan o itinuro sa kanila, kundi ito ay kailang isinasapamuhay. At sa unang part pa lamang po, sa chapter 1 pa lamang po, nung sila po ay tinetrain na. Nung sila po ay gusto ng kunin na tagapangasiwa doon sa nasasakupan ng hari, doon pa lang po ay maliwanag na yung mga kondisyon na ibinigay po ni na Daniel. Na hindi kami kakain ng mga bagay na kinakain ng hari na pwedeng makasama sa aming katawan. Bagkus kakain lang kami ng mga bagay na makapagpalakas na sa aming katawan. At sa kanyo kami subukin pagdating ng araw, pagkaraan ng 3 taon. No? They have the right view of God. Dahil nga inilagak na lang kailang buhay, kailang sarili sa kamay ng ating Panginoong Diyos kasi mayroon po silang tamang pananaw, tamang pagkilala sa tunay at nag-iisang Diyos. Yung pagkilalang iyan is same thing din po na pagkilala din po natin sa ating Panginoong Diyos. Meron tayong high view of God na tinatawag. And the God whom they serve is able. The God whom they serve is able. Sabi sa verse 17, if we are thrown into the blazing furnace,
The God we serve is able to save us from it. The God we serve is able to save us from it. Yung God na tinutukoy po rito, ito po yung hari na kailang pinaglilingkuran, ito yung Diyos na kailang pinaglilingkuran, ito yung Diyos ng Israel at Diyos sa panahon po nila, at ito yung Diyos din po sa panahon din po natin ngayon. The God whom they serve is able to deliver them from the burning fiery furnace and deliver them from the hands of the king. Kayang gawin ito ng Diyos namin. Kahit ihagis nyo kami yan, ilagay nyo kami sa naglalagablab na pugon na yan. Kaya kami iligtas ng Diyos namin. Yung Diyos na aming pinaglilingkuran. Hindi yung Diyos na pinaglilingkuran mo, kundi yung Diyos na pinaglilingkuran namin ang magliligtas sa amin. Maliwanag po rito, the God we serve is able to save us from it. Wala pong nabakas na takot po dito po sa tatlong ito na sila ay ilalagay doon sa naglalagablab na pugon. Yung pugon po, hindi lang po ito basta pugon, kundi ininit pa po ito ng 7 beses. 7 times pa siyang ininit para sigurado talagang walang talagang mabubuhay kahit na anong bagay, matutunaw po talaga. Kahit may dalakang ano po doon, may singsing ka man, baka matunaw din po talaga, anything. Kahit nga po yung mga taong tauhan na naghagis sa kanila doon sa pugon ay namatay din sa sobrang init. Yung dila lang po ng apoy, namatay yung mga tauhan ng hari. Sa sobrang init, namatay po sila, nadamay po sila. Pero sabi po na itong tatlo, the God whom they serve is able. At ililigtas kami dyan sa mga bagay na yan. Parang napaka-imposible. Napaka-imposible po na sila ay maligtas po doon talaga. At talagang imposible po talaga. Pero sabi ni Lord, walang imposible sa akin. Kung ito ay imposible sa tao, sabi ni Jesus, hindi ito imposible sa akin. Dahil ako ay Diyos. Sabi ni Jesus. Yung pagliligtas, imposible po talaga sa tao na maligtas. Kung sa sarili niya lamang, imposible po talaga. Pero sabi ni Jesus, pero sa akin, posible. Kaya kong iligtas. At ako ang magliligtas, sabi ni Jesus. And same thing. Kung titingnan po sa panahon din po natin, yung Diyos na nagligtas sa kanila, ito rin Diyos na nagliligtas sa atin at magliligtas sa atin. And He will rescue us from your hands. Sabi po ng tatlo po. Hindi lamang kami ililigtas diyan sa naglalagablab na apoy na yan, kundi kami hahanguin at palalayain sa iyong mga kamay, sa iyong mga pamumuno. Palalayain kami ng aming Diyos na pinaglilingkuran sa pamumuno mo. And true faith saves them. Yung tunay na pananampalataya na galing sa ating Panginoong Diyos ang nagligtas po sa kanila. Alam po nila na sila po itatapon po dito po sa naglalagablab na pugon. Alam po nila yan. Pero yung kailang pananampalataya, nagligtas po sa kanila. Ito yung pananampalataya, hindi po galing sa kanila. Ito po yung pananampalataya na galing po sa ating Panginoong Diyos. Yung saving faith na tinatawag. Kaya nga po, natayuan nila itong testing po, natayuan po itong trial po na ito na dumating po sa kanila. Dahil tunay ang kanilang pananampalataya. Malakas ang kanilang pananampalataya. Kaya naalala ko ito si Pastor Lee. Malakas pananampalataya sa ating Panginoon. Malakas pananampalataya ating Panginoong Diyos. Tama po, no? True faith saves them. They have strong faith in God. Yung kanilang tunay na pananampalataya ang sumagot noon po sa tanong ng hari. Kung tayo po hindi na po talaga natin kayang sumagot sa hari kapag tayo tinanong na. At ibang mga tao hindi po makasagot sa hari. Dahil konting pagkakamali po nila sa hari at hindi nagustuhan ng hari ang kailang mga sagot, sila po ay pinapupugutan ng ulo, sila po ay pinapapatay. Pero silang tatlo po ay matapang na sumisigaw.
isinisigaw yung kanilang pananampalataya. Hindi po nila isisigaw yung kailang rights, ha? Hindi po ito rights na pinag-uusapan. Hindi po nila sinasabi na ito'y karapatan nila. Ang isisigaw po nila yung kailang pananampalataya na meron. They have strong faith in God in response to King's question. Sabi ni King Nebuchadnezzar, "And who is the God who will deliver you out of my hands?" Sino itong Diyos na magliligtas sa inyo? Kaya ba iligtas ng Diyos nyo? Oo, ililigtas kami ng Diyos namin. Hindi lang kami ililigtas diyan sa naglalagablab na apoy na yan. Ililigtas din kami sa mga kamay mo. Palalayain kami sa pamumuno mo. Palalayain kaming mga Hudyo. Palalayain kaming mga bayan ng Diyos. True faith saves them. Ipinamumuhay po nila yung pananampalataya na meron po sila. Ipinamumuhay po nila yung pananampalataya na ipinagkaloob po sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Same thing. Yung pananampalataya na ibinibigay po dito po kina Daniel, dito kina Shadrach, Meshach, and Abednego, at iba pang mga, sabi natin mga kilalang mga Bible character, same faith na ipinagkakaloob din po sa bawat sa po sa atin. Yung saving faith na tinatawag. Yung pananampalataya na nagliligtas. At hindi po yung dead faith na tinatawag. Dead faith without works. Saving faith, meron po yung tinatawag na pananampalatayang may kasamang tinatawag na gawa. They commit themselves into God's hands. Ano man ang mangyari sa araw na yon, alam nila sa kanilang mga sarili na ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Para maipaglaban, maipagtanggol nila yung kanilang pananampalataya, maitaas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. At alam nila kung anong kahihinatnan po niyan. At hindi man maging magandang kahihinatnan, sabi nila, kung hindi man kami hanguin, hindi man kami iligtas ng aming Diyos sa bagay na ito, hindi pa rin kami luluhod sa Diyos-Diyosan ninyo. Hindi pa rin namin yan sasambahin. Kung ipaparaphrase nga natin yun, hindi pa rin kami sasamba sa sinasabi mong Diyos mo. Dahil hindi naman yan Diyos. Yan ay Diyos-Diyosan. Yan ay gawa ng tao. At pangatlo po, hindi lang they commit themselves to God's hand. Sa verse 19 to 25, God was with them in their trials. God was with them in their trials. Maging sa oras po, sa minuto ng kanilang kapigatian, ng kailang pagsubok, ay naroon po ang ating Panginoong Diyos. Bagabat galit na galit ang hari sa nangyayari, sila ay cool lang po na dinidepensa nila kanilang pananampalataya at pinainit ng 7 beses ang pugon. At sila nga itinapon na po doon sa pugon na naglalagablab na apoy. Wala pong account na silang tatlo ay nagpupumiglas. Wala pong account na silang tatlo ay natakot po doon sa apoy. Wala pong account na sila po ay lumaban sa mga tauhan upang kumawala. Hinarap po nila yung parusa ng hari. Hinarap po nila. Sabihin yung consequence na tinatawag doon sa kanilang pagdepensa sa kanilang pananampalataya. At ano yung tugon po ng ating Panginoon Diyos? Ano po yung pangako naman po ng ating Panginoon Diyos dito po sa nangyari pong ito? God was with them in their trials. Sa mga pagsubok, sa mga sufferings, nandun po yung Diyos nila. Nandun po si Yahweh sa buhay po nila.
Una po, God never leaves His people. Maliwanag po na from the Old Testament to the New Testament, lagi binabanggit po yan ng ating Panginoong Diyos ng banal na kasulatan na hindi daw po niya tayo iiwan o, ano karaktong po noon? O pababayaan. Yung pangako po ng Diyos ay ipinaranas po niya dito sa tatlo pong ito. God was with them in their trials. Hindi niya iniwan yung kanyang mga tao. Hindi niya iniwan ang kanyang mga lingkod. No, bagkus sinamahan niya. Kahit hindi maganda po yung pangyayari. Things are really bad, but God never leave them alone. Hindi daw po sila nag-isa doon. Kundi sila po'y sinamahan ng ating Panginoong Diyos. And God delivered His people out of danger. God delivered His people out of danger. God never abandoned His people and He Himself go with them into the fiery furnace. No, hindi niya po iniwan itong mga tao niya, bagkus sinamahan niya doon po sa naglalagablab na pugon. Itong Diyos na sumama po dito sa tatlo, the same God na sumasama din po sa atin. The same God na sumama dito sa mga alagad nung sila po ay nasa Sea of Galilee habang sila ay hinahampas ng malaking alon at pinatigil yung unos. Itong Diyos na sumama sa kanila, ito yung Diyos na nagpatigil ng hangin. Nagpatigil na napakalalaking alon. Be still. Ano sabi ng mga alagad? Sino ba itong kasama natin? Pati ang kalikasan ay nauutusan. Sabi nga kay Isaiah chapter 43 verse 2, when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. By faith they quenched the violence of fire. At hindi lang po yung isa sa mga pangyayari po dito. No, hindi lang po sila iniwan ng ating Panginoon, bagkus sila po yung sinamahan at iniligtas pa doon sa tinatawag na kapahamakan. May napansin po yung hari, si King Nebuchadnezzar. Ano sabi ng hari? Magaling po yung hari, magaling po siya sa math. No? Ano po siya? Mathematician. Mathematician po si King Nebuchadnezzar. Bakit po naging siya mathematician? Sabi ni King Nebuchadnezzar, halika nga kayong mga tauhan ko. Diba, tatlo lang yung inihagis sa pugon. Bakit apat na sila? Tingnan niyo, apat sila. Sabi po dito ni King Nebuchadnezzar, he said, "Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of the gods." Nakikita ko silang 4 na naglalakad doon sa loob ng pugon. Tanggal na yung kanilang tali. Yung kailang damit, nandun pa rin, hindi malang nasunog. Wala malang nangyari sa kanila. At yung isang kasama nila looks like a son of the gods. Ayaw niyang aminin na ito yung tunay na Diyos. Ayaw niya aminin sa kanyang sarili na mayroong tunay na Diyos maliban sa kanyang Diyos-Diyosan. This really the Son of God. Yung tinatawag na theophany. Theophany is the appearance of God. Ito yung pagpapakita ng Diyos sa tao. Tawag po theophany. Kung si Kristo nung po yung nagpakita, doon po sa event po na yun, no? Ang tawag po doon ay Christophany. Theo, God, pani, yung event or appearance. Pag sabing theophany, yung pagpapakita o yung appearance ni Lord doon sa isang bagay po na yun.
And Christophany, same thing, yung pagpapakita naman ni Kristo doon po sa bagay po na yun. At maliwanag po dito, yung fourth man at binabanggit po ni King Nebuchadnezzar ay si Jesus. No? Ang Kristo, ang tagapagligtas. Kasi maliwanag po dito sa sinasabi po ng tatlo po magkakaibigan, the God we serve is able to save us from it. Sino ba itong dakilang manliligtas, tagapagligtas? Si Kristo. No more, no less. This Christophany, the appearance of Jesus Christ in the Old Testament. Kaya maliwanag din po dito sa mga talatang ito na si Kristo ay present na po. Ano kinita natin? Before time. Bago pa magkaroon ng panahon, bago pa magkaroon ng anumang mga bagay, ay present na po si Kristo. At maging sa talata po ito kay Daniel, ay yung fourth man na binabanggit po rito, at maging sa mga ibang mga commentaries, na si Kristo ang tinutukoy po dito. Yung pagpapakita po, yung pagliligtas po ni Kristo dito po sa mga tao pong ito. God was with them in their trials. God never leaves His people. God delivered His people out of danger. At pangatlo po, God was there with them. God was there with them. Naroon po ang Diyos sa kanila. Kasama po nila. Kaya nga naging apat. Naging apat po sila. Ang nakikita po ni King Nebuchadnezzar, yan po, shadow po yun, doon po sa naglalagablab na pugon, in shadow po nakikita po nila. Hindi po talaga literal na nakikita nila yung mga tao po doon, kundi in shadow sa loob po ng pugon. No? Na hindi po hinayaan ng ating Panginoong Diyos na mangyari lamang sa kanila itong mga bagay, kundi sinamahan po sila ng ating Panginoong Diyos. God was there with them. In the fiery furnace, walking with them. Kasama lang naglalakad doon sa loob ng naglalagablab na pugon ang ating Panginoong Diyos. Ano po sila? Unharmed, cool, calm. Wala po siya pinakaiba doon sa Genesis. Yung theophany na binabanggit din po doon na kasama ng Diyos na naglalakad sina Eva at Adan doon sa hardin ng Eden. Ganun po yung napayapa. Wala silang inisip na kahit na wala silang nararamdaman na mga sakit, wala silang mga bagay na gumugulo po sa kanila. Dahil sumasa kanila ang Diyos. Kasama nila ang Diyos. But God not only delivered them, He glorified His name. No, hindi lang po ito kwento ng pagliligtas dito sa mga tatlong magkakaibigan. Hindi lang po ito yung kwento para pahiyain itong hari na ito, kundi ito yung isang kwento upang maitaas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng himala na ginawa ng ating Panginoong Diyos, upang ipakita dito kay Haring Nebuchadnezzar, yung kanyang ginawang rebulto, yung kanyang Diyos-Diyosan, ay walang sinabi sa tunay at nag-iisang Diyos. Dahil hindi man talaga tunay na Diyos, itong rebultong ito, itong Diyos-Diyosan ito. He glorified His name. They glorified His name. Napupurihan ng pangalan ng ating Panginoong Diyos sa mga bagay po na ito. Ang naitaas po dito, hindi po itong tatlong magkakaibigan. Ang naitaas po dito, yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Si Yahweh, ang ating Panginoong Diyos. In verse 28, sabi po ito, the king acknowledged the greatness of the true God. Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi po ni King Nebuchadnezzar, who has sent His angel and delivered His servants who trusted in Him, and set aside the king's command and yielded up their bodies rather than serve and worship any God except their own God. And in the end, na-promote po itong tatlong magkakaibigan po na ito.
Yung magtataka, bakit wala si Daniel? Eh, nasa book of Daniel tayo. Ba't sa si Daniel? Nasa si Daniel? No, baka isipin nyo, ano ba yan? Wala pa si Daniel. Nasa point number 3 na, wala pa si Daniel. No? Sa panahon po nito, no, si Daniel po nasa ibang lugar. Si Daniel po nasa loob po siya ng kaharian. Nasa templo po siya. Nasa kaharian po siya. Nasa templo po siya ng hari. No? Nandun po siya naglilingkod. Wala po siya dito po sa ibang lugar. Malawak po yung nasakupan po ni King Nebuchadnezzar. Malawak po yung nasakupan ng Babylonia. At sa panahon po ito, wala po si Daniel po rito, kundi ito po yung kwento ng tatlong kaibigan niya. At sa ibang parte naman po yung kwento ni Daniel, wala din naman yung tatlong magkakaibigan doon, kundi kwento lang ni Daniel. No, ito'y pagpapakita lamang po na hindi taong itinataas dito, kundi yung ginawa ng ating Panginoong Diyos. Yung kanyang ginawa, yung kanyang himahimalang ginawa na pagliligtas po dito po sa tatlo pong ito. Kagaya pong pagliligtas na ginawa sa atin na mahimalang pagliligtas. Na tayo ay bound to hell, bound din po tayo sa naglalagablab na apoy. Mas matindi pa po dun sa doon po sa pugon. Yun 7 times. Yung hell po, ano po yun? Ano po yun? 100 million infinite na init, no? Mas mainit pa po sa pinakamainit na bagay. Doon din po tayo bound. Pero dahil sa mahimalang pagliligtas po ng ating Panginoong Diyos, no? Tayo po ay nakaligtas din po doon. Tayo kanyang sinamahan sa ating layo, sa ating natakbuhin, at yung pangako ibinigay po sa atin na tayo kanyang papatubayan. Kaya nga every Christmas, yung ating tema ay Emmanuel, God is with us. Sumasa atin ang ating Panginoong Diyos. Sumasakila rin ba ang ating Panginoong Diyos dito kina Shadrach, Meshach at Abednego? Sumasa kanila rin. At sa panahon natin ngayon, sumasa atin din ang ating Panginoong Diyos. Doon sa mga taong na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kamusta po yung ating pananampalataya? Ito ba ay naglalagablab? Tunay na naglalagablab sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? O ano na? Umaandap-andap na. Kailangan paypayan na. O kasi nakita ko si Nanay Fanny, nagpapaypay na. No? Mukhang init na si Nanay Fanny, naglalagablab na tayo. Opo. Kamusta na po yung ating pananampalataya? Kaya ba natin ipaglaban yung pananampalataya natin? Kahit alam natin na hindi magandang kahinatnan nito, ipaglalaban ba natin yan? Kahit alam natin na tayo ay hindi naman tayo sunugin, tayo ay i-persecute. At nawa hindi po natin mai-compromise ng pananampalataya na meron po tayo. At patuloy po nating maipaglaban, maisapamuhay yung pananampalatayang ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kagaya ng pananampalataya na binigay kina Meshach, Shadrach at Abednego na kailang isinapamuhay. At sa ating po nga pagtatapos sa ating conclusion, meron po mga lessons po na binabanggit po ito sa tatlo pong ating tinalakay. Una po, remember to be faithful to God. Alalahanin natin na tayo ay manatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. Hindi man kayo maging tapat sa akin, sa iglesia. Sa Diyos, maging tapat po tayo. And I'm sure kapag naging tapat po kayo sa ating Panginoong Diyos, magiging tapat po kayo sa iglesyang kinaaniban po natin. At pangalawa po, remember, you are safe in God's hand. Tayo po ay ligtas sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Kahit na minsan sa tingin natin, end of the line na, end of the rainbow, end of the road, wala na. Nasa cliff na ako, nasa bingit na ako, hopeless na.
alalahanin natin na tayo ay ligtas sa kamay ng ating Panginoong Diyos. In the first place, iniligtas niya na tayo sa ating mga kasalanan. At pangatlo po, remember that God is with you. Remember that God is with you. Sumasa atin o sumasa inyo o pinapatubayan tayo ng ating Panginoong Diyos. Alalahanin po natin yan. Kung naglalagablab ang ating mga pananampalataya, meron tayong katapatan sa ating Panginoong Diyos at tayo ligtas sa kanyang mga kamay at sumasa atin ang ating Panginoong Diyos. Naway makapagbigay sa atin ng encouragements about sa atin, patuloy po natin panghawakan itong pangako po ng ating Panginoong Diyos. Kung paano nila niligtas itong tatlong magkakaibigan na ito, ay ganoon din pagliligtas ang ginawa niya sa bawat sapo sa atin. And we should not be afraid of great trials, but should face them boldly. Never shy away from an opportunity to express your faithfulness to God, but be bold and ashamed. That's the faith that flames. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin, let us pray. We thank you, Father God, sa oras na ito, sa biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa iyong mga lingkod. We thank you, Lord, sa iyong mga salita na patuloy namin na pagninilayan, maging dito po sa aklat ni Daniel, sa mga lingkod mo na ginamit mo bilang tagapanguna sa kaharian ni King Nebuchadnezzar, sina Shadrach, Meshach, and Abednego. We thank you, Lord, sa buhay nila na ginamit mo upang patuloy na maihayag ang iyong kaluwalhatian, maihayag ang iyong kapangyarihan, maihayag kung sino ka, at maipakita na ikaw ang tunay at nag-iisang Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Bagabat sila ay humarap sa mga matinding pagsubok at kaila itong nalagpasan sa pamagitan ng habag at biyaya. Salamat din, Panginoon, maging sa mga oras na ito. Kami man ay naharap din sa iba't ibang mga pagsubok. Kami man naharap sa iba't ibang mga kahirapan. Naharap kami sa iba't ibang mga problema sa buhay. Kami ay naniniwala at nagtitiwala na kung paano mo iniahon sa mga pagsubok na ito ang tatlong magkakaibigan, ay ganun mo rin kami hahanguin at iaahon sa mga bagay na ito. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. At patuloy naming aangkinin ang mga pangako mo, Panginoon, na ibinigay sa bawat sa amin. Kaya salamat, Panginoon, sa salita mo, sa encouragement ng salita, na kami nga, Panginoon, ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Magkaroon kami, Panginoon, ng katapatan sa iyo. Maging matapat nga kaming tagasunod mo. Maging matapat nga kami, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. At tulungan mo kami, Panginoon, na kami manatili sa iyong presensya. At patuloy mo kaming samahan pa, Panginoon. Samahan sa anumang hamon ng buhay. Kaya kami naniniwala at nagtitiwala sa mga pangakong binigay mo sa bawat sa amin. Na hindi mo kami iiwan. At hindi mo kami pababayaan. At hindi mo kailanman iniwan ang iyong bayan. At hindi mo rin iniwan ang iyong mga lingkod.
hindi mo rin iiwan ng iyong mga anak. Kaya salamat, Panginoon, sa mga pangakong ito. At tulungan kami, Panginoon, na patuloy na mamuhay sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapamuhay ng may kabanalan. Makasunod sa iyong dakilang layunin at magawa ang mga bagay na nais mong ipagawa sa bawat sa amin. Maiwaksi nga namin, Panginoon, ang mga bagay na hindi makakatulong upang kami lumago spiritual. Pagkus, bigyan mo kami ng desire, Panginoon, na mas makilala ka pa namin sa mas malalim na kaparaanan. Saliksikin pa namin, Panginoon, ang iyong banal na kasulatan upang mas makita pa namin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan, at ang mga bagay na gagawin pa sa panghinaharap. Katulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng mas malalim na relasyon pa sa iyo, malalim na kaalaman pa patungkol sa iyong mga salita, at may isa pamuhay nga namin ito. We thank you, Lord, dahil binibiyaan mo kami na ganitong pagkakataon na kami malayang makapag-aral, malaya kami makapagpahayag ng banal mong salita, at malaya kami, Panginoon, na makapakinig ng iyong mga salita. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na may apply namin, Panginoon, ang bawat salita mo na aming napag-aaralan, aming nababasa, o aming nakikita. At tulungan mo kami, Panginoon, na maisa pamuhay namin ang katotohanan ng iyong banal na salita. At ilayo mo kami, Panginoon, saan mang maling katuruan na laganap sa panahon namin. Pagkos ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ang tunay na salita mo, Panginoon. Maranasan nawa namin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong banal na salita sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya salamat, Panginoon, sa biyaya, sa habag, at sa pagliligtas mo sa bawat sa amin. Sa iyo ko pinagkakatiwala, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, ang kalakasan, ang kagalingan, at aming mga spiritual na buhay, at patuloy pang palaguin, Panginoon, sa iyong dakilang kalooban. Sa iyo namin tinataas, Panginoon, ang mga nalalabi pang oras sa maghapon na ito, na maging pagpapala, Panginoon, at ikaw ang maitaas namin sa lahat ng mga gawain sa lugar na ito. Ikaw nawang maitaas namin sa lahat ng activity namin sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw ang maging sentro ng aming pag-aaral, at ikaw ang maging sentro ng aming pamilya. Ikaw ang maging sentro sa lugar na ito, at ikaw ang maging sentro sa lahat ng aming mga gagawin. We thank you, Lord, sa biyaya na patuloy mong ibinibigay sa iyong mga anak. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. And you are worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, you are worthy, worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, I worship you. Lord, you're holy.